Yo, welcome back sa number one male podcast sa Southeast Asia at soon sa buong mundo. What to support podcast? Welcome back mga parego. Kung wala kayong masculine role model sa paligid ninyo, welcome kayo sa community natin. Kung saan ay pinag-uusapan natin mga bagay-bagay in a masculine perspective. So pag hindi mo magets to, pinag-uusapan natin, masculine perspective nga supot ka. Alam mo na. Alam mo na. Bakit isa lang ang format ng mga tumatalig sa atin, pre, kahit simulat sa pool? Physically, no? Mentally. Tanungin kita, ano format. madalas mo nakikita ang format nila? Yung madalas kumontra sa atin ng sabi. Oo. Mataba yung pisngi. Ganyan. Mataba yung katawan. Double chin. Pisngi, tapos double chin. Ganun madalas ko nakikita. Tapos, mahaba yung buhok, medyo kimpi. Ganun. Ganun yung Mama, nakikita. yung buhok medyo kimpi. Oh, parang dalawa na silang ganun eh. Dalawa na sila, pre. Hindi na mo, di ba? Pareho eh. Parehong format. Isang format, no? Oo. Walang bitaw. Ano ba? Ano ba yun? Ano kasi walang testosterone kaya nagiging magkamukha sila eh. Pansin mo pare iisa yung mukha ng mahina ang testosterone. Parang pare-pareho talaga sila. Oo nga, no? Tapos pare-pareho rin naman ang mukha ng may mga testosterone. Kaya magkakamukha na tayo. Oo nga, no? Oo nga. Diba? Tapos yung ma-agree sa atin, madalas, okay din talaga. Okay din. Di ba? So wala, meron talagang ano eh. Oy, boy, nga pala. Dalawang sides. Oh, boy, di ba nag-chat ka ng meeting? Kailan ba tayo mag-chat ulit ng gano'n? Mas mga masaya yan, ha? Kwentuhan. Dami, no? Kailan nga? Ewan ko. Tapos bawal sila pumunta pag hindi sila bumili ng Sedus. Eh! Saka Black Prism. Black Dapat Prism. isang dala. Oo. Merch. Yun na yung Mga entrance, merch. no? Yun na yung registration. Hindi, siguro pagdating doon sa mismong spot, dala ko na eh. Pang! Oh, tag-isa kayo ah. Oo. Kapilitan, parang buko. Hindi, ganito pre, ganito naisip ko. Sasabihin natin, kailangan naka-merch ka. Ayan, number one. So, paano natin masisigurado yun? May sasabihin tayong peking lugar. So, pag naka-merch, pre, nandun kami. Bibulangan na, pre, nandun kami sa punta ka na dun. Pag hindi ka namin mapapansin. O, di ba? Kawawa hindi naka-merch gani. Gago bully. Oo. Kunyari, sa Starbucks ang meetup, pero doon talaga tayo sa isang kape yan. Oh. Gusto ko makita yung lahat tayo naka-merch doon sa meeting. No? Safety lang ang kalaban talaga eh. Pero hindi. Hindi, kung mall naman, oh. Kung hindi sila makapagulubas na doon. Bawal din yun. Tapos may bawal din ng metal eh. So, sa mall pa lang tal, sobrang safe na yun. Totoo. tsaka pagka yun nga yung safety natin, kailangan naka-merch talaga. Para kung may gawin ka man sa at least bumili ka na. Totoo yan. Hindi, pag naka-merch, alam mong hindi gagawa ng gulo yun. Di ba? Oo. Naka-merch eh. Tangin na sinong ganun ka kaseryoso, espiya level na magsusuot ako ng ganito para di nila alam na mawawalang yain ko sila. Kaya, Totoo. Pwede doon, or kaya BGC. Kaya pwede na yun. Squatter naman nun kung pagdating ng BGC, makikipagsapakan siya, di ba? Squatter nun, pre. Wala siyang tatakbuhan doon. Nisip ko yung activity na magandang gawin. Eh. Pero wala, tinan mo to ha. Tinan to. Spartan. Pwede. Kago. Pinipilit ako ng mga tropa dyan, pre. Tapos pinagmamalaki ko nga yung ate mo. Si Lizzie Ain. Hey! Shout out kay ate ah. Mamalaki ko, sabi ko, tropa ako, pre, kasama ko sa podcast. At ambassador yung ate niya. So, chinek-check nila, pare. So, inahanap ko sa mo. Ito, nag-ispatan sila, kapatid nyo. Ayan. Ang dami Big pala. time yun si ate ay nag-endorse din yan ng kotse. Nag-endorse yung ng bagong- BYD. BYD ba yun? Ford yun. Ford. Bagong electric Yun to, car ng kalaban yung inaano mo. Ford pala. Kalabang BYD. Ayun, big time ate ay na. Sa niya, kinakita ko, marami pala ambassador. Hindi lang pala isa-isa ang ambassador. Hindi lang isa. Parang per lugar din pala. Parang chapter Parang din may yun sila. ganun. So yun, parang pamilyar daw. Ganda. Sino ba yung kapatid ni Ate Ain sa Anti-Supot Podcast? Yung lakas ng dating. Oo, sino yan? Ang lakas, sige kayo na, Pogi. Ako malakas dating. 8 assets sa lahat ng social media accounts. Ganito. Follow ko yung mood. Yung tinarantado ka. Oo, binalik sa akin eh. Tignan nyo na ganito ako kasi skinhead ako, nilalamig yung ulo ko. Okay, tama naman sa pan. Nakita na ba nila yan? Nakita na nila yan, may content ako nakaganito. Sisirin nyo hanggat walang isda, walang ahon! Puro ami. Walang kakain hanggat di nagugutom. Gago pre, iconic yun. Yun eh. Gago to si Jong Hilario, kinantot yung ni Cesar eh.
Ganda ng movie na yun. Oh, ganda. Tsaka, tapusin ko na yung pakilala ko. Sorry. Ano to? 3PM Gang, TikTok, Shopee, bigyan ng dangal ng mga katulong. Josh on point para sa lahat ng social media. Kung laki ka nanonood nito, mag-sports ka. So, isa daw, hari ng hip-hop underground. Koronang Tanso, easy? Boy, easy ka lang, boy. Easy boy. Agrikultura at mga kabataan, ingatan nyo yung pera nyo. Pero speaking of Jong Hilario, so dati, respetado ko na siya dahil sa sayaw. Ang taas ang tingin ko talaga sa kanya. Kasi tingin ko, leader siya ng Street Boys, choreographer. Parang no, may oras siyang leader siya. Oo. Pero which is, totoo naman, maraming segment, pero hindi ko alam na kung siya all the way. Pero naramdam ko, legit siya naman talaga, no? Parang- Ba't ganun ng tao, tol? May, yung kahit hindi nila sabihin ng leader sa kanila, may aura, ba't pag ganun? May bigat kasi, may responsibilidad din kasi, pre. At tas lumalabas din sa kilos. Oo, eh. Kasi- Halata eh. Oh, kasi no Street Boys dati, di ba, Jong talaga pag yung leader. Mm. Pero tas kanya-kanyang favorite na kayo kung sinong favorite niya, di ba? Kasi pre, ganito, pag napansin mo sa isang grupo, which is alam mo to, kasi ginawa mo to eh. Pag nag-guest kayo sa isang lugar, kaya mahalata mo kaagad, makikita mo silang lahat na mga kasama mo. Halimbawa, anim kayo. Halimbawa, pang-anim ka, may 5 kang kasama. May kita mo na pag, halimbawa, tatanungin yung grupo, may nag-i-interview, lahat sila paturo sa'yo. Lahat, di ba, pasandal sa'yo. Kaya magigets mo na kaagad na siya yun. So, noong mga panahon na yun, siya eh. Nagsasalita rin si Bong kasi sikat si Bong eh. Pero pangalawa siya madalas tinatanong eh. Pangalawa. Jong muna ang, ano yun eh. Oo, kaya, Kaya ni showtime ninyo, di ba? Siya din ang, ano, oh, di ba nag-showtime ka, ikaw din ang kasalita nun? kaya si Josh Kahit din. mo pa nun, di ba? Kahit ko pa nun, so. Mga sa counter. Cavite! Ang payat ko nun, po. Oo. Tapos yung nakita ko yung acting niya sa Muroami, nirespeto ko na naman siya. Sabi ko, ang galing. Galing, no? Wala akong alam about acting, wala akong pangarap na maging ganun ha. Pero nakita ko, nagalingan na naman ako. Boy, para sa first timer na gumawa ng movie, kasi wala pang movie si Jong nung that time eh. Parang alam ko yun yata ang unang movie niya eh. Una o pangalawa. Basta wala, dancer siya eh. Bigla siyang talon ng movie. Oo. Tapos umakot ng award. Galing, no? Oo. Tsaka ang ganda rin talaga ng movie na yun. Ganda. Talagang practical yung stunt kasi talagang nilalangoy talaga nila yung ilalim. Wala pang CGI yun, boy. Tapos Oo. ano siya, ang ganda nung story kasi nga, usually, hindi mo naman mapapansin yung mga trabaho na ganun talaga. Talaga, totoo. Dinig dive nila, nilagyan nila ng story. Yun ang gusto ko eh, na idig ng gawin ng mga Pilipino. Yun nga. Ano eh. Ako sabi, nag-agree tayo, maganda talaga yon. Oo. Pero tinan mo, alam mo kaya hindi na naulit yon? Oh. Malamang, hindi kumita gaano. Kaya hindi na inulit. Hindi, Pero yung award hakot. Oo. So ano na lang siya eh, parang hindi siya yung pang gross film eh. Ang gusto kasi ng Pinoy, yung love team, no? Yun eh. Yan na naman. Diyan na naman magpapatunay kung bakit mababa IQ ng Pinoy. Yan. So, Maganda yung movie pero hindi mo pupuntahan ng sine. Parang ganun nangyayari sa Pilipino. oo. 'Di ba? Panonoorin mo siya sa CD o kaya sa Talagang gusto mo lang makuha yung storya. storya. Pero hindi siya yung isisini mo. Mm. Tanungin mo mga tao, mas isisini pa nila yung Katniel dati. Totoo, pero maganda rin ang movie ng ibang Katniel eh. Kumpara sa Muroami. Mm. Yung para masukat, alam mo, para masukat yung respeto ko kay Jong, no, kung gaano ko siya kabilib, gaano ko siya ka-idol ng mga time na yun. Blazing. Hindi sa sobrang idol ko nun, para sa akin sa taas ng tingin ko sa kanya nun hindi niya kailangan magtrabaho sa Showtime ngayon. Sa totoo lang. Ganun kataas yung tingin ko sa kanya. Ngayon nga, so lagi siya nasa Showtime, ang laki ko nasa isip, Bumaba yung tingin mo. ayaw ko sabihin na ganun, pero ganun, yun nga ang point ko eh. Sobrang bilib ko sa kanya nung mga nakikita ko yun. Idol talaga to si Jong. So, naalala ko pa rin ng Street Boys nila, di ba? Kada, anong araw ba yun? Basta every once a week, meron silang special performance sa Itbulaga nun, di ba? Tapos kung ano yung pinerform nila doon, trending talaga sa dance Itbulaga ba? community. Hindi ko alam. MTV? Itbulaga. Hindi, totoo, Itbulaga. Ang una nila? Hindi Alam ko ko alam. MTV. Possible, yun yung una tapos eventually lumipat sila sa Itbulaga. Oo. Sa 7 sila unang na-discover. Hindi ko maalala, Ay, hindi. pre. Basta, Sa 2 sila una na-discover. Hindi naman tuwang Itbulaga ah. Hindi, sa 2 sila una na-discover, pero syempre, kung ano-anong show na ang napalit, na mas hit, so hindi na sila kinailangan.
Tapos nag-7 sila. Nagpunta sila ng 7. So yun nga, every once a week yun, mayroon silang performance. Tapos, talagang inaabangan din yung stunt ni Jong nun. Di ba nag-trending yung Suicide! Chig. Sineon niya rin yun. Tapos, ang una niyang gagawin doon, galing sa isang mataas na platform, nag-backflip siya roon. Trending yun eh. So yung, di ba doon siya nakilala sa Showtime, yung sample. Oo. Pero pauso nun eh. Totoo, siya. Sample. Tapos yung lulupit ng tumbling niya mula sa malayo. So dati pa niya pala ginagawa Dati niya, pre, doon sa Street Boys. Mas nabibilib ako ngayon kasi nung ginagawa niya sa Showtime, yung mid-30s na siya eh. Oo, Ang totoo. hirap nun. Totoo. Tapos nagtatatumbling siya ng gano'n, magpo-40 na siya. Gago, masakit sa katawan yun. Alam ko, ginawa niya rin sa Showtime. Yung galing, di ba dati may ang setup ng Showtime, may DJ sa taas, sa gitna. Tumalon Parang siya doon. tumambling din siya doon. Tumambling siya Ayun. Pero- Alam mo na. Kung 20 ka, okay. Pero the fact na nasa mid-30s siya nung ginagawa niya yun that time, grabe. Grabe talaga, pre. Hirap. Athleticism nun. Taas. Alam mo ba, siya ang reason nun kung bakit sa mata ko pero tingin ko, nakita ko rin, na-observe ko yun sa ibang dancer nagkaroon ng respeto sa mga lalaking bato-bato tas may nakasombrerong ganon. Parang siya, sa mata ko siya ang OG nung ganong Barbar din imahe. katawan niya no? Bato-bato rin eh. Ganon, di ba? Siya yung bato-bato, labas braso na formang hip-hop, kagano'n yung sombrero. Tapos, pag-audition sa mga cheering, nakakita ko ng ganong forma sa utak ng si Jong Hilario. Ganon. Pero tumatak pala si Jong Hilario talaga sa dance pre. natin. Totoo. Siguro hindi niya lang feel, kasi nung naglabasan na ngayon mga elitistang dancer, para, sa totoo lang, ewan ko kung alam nila, hindi sila masyadong nilalook up ng mga elitistang dancer. Mga mayabang-yabang na... Kasi, masasabi mo rin sa style kasi iba style ng street boys Ito mga elitista, sa isang count, meron ng 20 moves na nangyari. Sa elitista. Yung sinabi ko, hindi ganun yun. Sa kasi sa Street Boys kasi medyo pa-vibe pa yung sayo. Vibe, And then may tumbling sa gitna. Mm. Ganun sila eh. May pagka-zumba. Ganun. Yan. Speaking of yung pamumulis, tinan mo, nakita na natin kung gaano ka OG yan sila. Hindi namulis yung mga yan. Street Boys, hindi namulis. Inayaan nilang, sige, mag-grow kayo. Alam mo kung bakit? May shit silang sarili. Pumipera kami dito Ganda example nun. Pag wala ka talagang pera, mamumulis ka. Yun ang common denominator nila. Yun ang format nila. Isa lang. Totoo, no? Tahimik lang sila, no? Hindi doon babagsak yung sinasabi na yung sinabi mo kahapon na hindi, alam mo kasi masarap ang buhay mo dito, ba't ako mangingilam sa buhay mo? Ganun. Mismo. Kaya nangyayari sa akin ngayon, mabalik ko na naman sa akin na ba? Instead mamulis ako sa kanila, inaya ko na lang pulisin nila yung shit ko. No, Kasi ganun nga nakikita. natutuwa nga ako sa life ko ngayon, natutuwa ako sa ginagawa ko ngayon. So, everything na may mali akong gawin o para sa kanila mali yung type ng ginagawa kong genre, sisitahin nila, baala sila. Pero ako, nag-enjoy ka na lang. kasi sinisita nyo shit ko, ay wala naman akong pakialam sa shit nyo, bahala kayo dyan. Wala ko dyan, kakain kami. Diba, pepera ako, bahala kayo dyan. Abundance So, going back, Jong Hilario, ganun pala ang impact niya sa... Pero sobrang bait pala niya kasi hindi siya namulis sa... Hindi, wala pre. Wala, no? Kung sino pa hindi sikat, Kung sino hindi sikat, sila yung mga namulis. ang lakas mamulis. Sila yung Tapuisit. Sila yung nangungutya kala Jong. Hindi naman. Parang di lang nila ina-idolize. Hindi nila. Hindi nila binibigyan ng credit na kailangan naman talaga. Hindi binibigyan ng credit. Totoo. Pero laki ng ambag nila sa ano. Kasi kung usapang 90s dancers, Street Boys ang ilalagay ko sa ano eh. Oh, pre, sila talaga. Sila talaga ang parang nagbigay ng kumbaga foundation ng maging entertaining at maging kulang sayaw dito. Sila talaga. Kasi naalala ko nung high school kami, edi magkakalaban kami nito. Anong year nyo nun? 4th year kayo, di ba? 4th year, 3rd year, 2nd year, 1st year. Lahat yun, sinayaw, Street Boys. Lahat kami. Nagkaira pala. Oo, lahat ginaya kami yung bilanga, yan, si Puero, si Daddy Yankee. Sa kanila yung suicide. Di ba yun? Yun ba yun? Yung naka-formal kayo? Iba, hindi. Di ba yun? Must be love. Oh, yun. Pero Street Boys din yung Must Be Love, yung ganito. Street Boys. Pero lahat, Street Boys. Street Boys, no? Oo, Tapos kaya- ano yung mga sumunod dyan? Sila, sila Wawi na. Hindi, Daw na ata sila Wawi. nauna sila Wawi. Pinagtatapat sila, UMD, tsaka Street UMD. Boys.
Pero ang nakita ko nagseryoso sa sayaw, Street Boys. Street Boys Saka parang mas napigaan nila ng sobra yung ano. Mas cool. Mas cool. Mas cool ang Street Boys kasi yung UMD, parang nag-stick sila sa contemporary ba tawag doon? Hindi pa pogi lang sila. Pogi Ang and UMD sexy. pa pogi lang. Mm. Yan. Tapos parang hinaluan nila ng balay-balay, ganyan-ganyan, UMD. Yung Street Boys, may make sense yung pangalan ng Street Boys kasi parang pang streets na rin yung ginagawa nila. May Liliparan. biboy na rin sila. Tapos kada sayaw nila may tema. Katulad nung yung kay Daddy Yankee nga, nag-ano sila doon, parang magsasaka. Di ba? Tapos pati costume ginaya rin namin eh. So, basta naging cool. Naging cool. Kaya nga alam nyo, tingin ko tuloy, pag naabot mo yung pinakarurok nung peak ng ano mo, tigil ka na dun. Huwag mo nang gawin yung passion eh. Tingin ko dapat ganun eh. Babasagin mo na talaga. No? Stop ka na. Mm. Kasi, pag gumagawa ka pa ulit ng shit doon, nagiging, di ba, old, ano ka na, Old God. old shit ka na, di ba? Tanda ka na. Tapos, naabot mo yung rurok. The more na ginagawa mo pa yan, pre, da-downfall ka. Tapos, mawala ng respect sa yung tao. Ganyan ko napapansin, tol. Pwede, Ako, pre, medyo hati rin ako dyan. Kasi, katulad ni Gary V. Si Gary V, pre. Naging idol ko rin yung si Gary V. Kahit sumayaw siya ngayon, pero siguro, nagigets ko kung saan ka nagpupunta. Kasi nga, pag yun pa rin ang grind mo, kailangan Yun. pumaldo ka na dun eh. Oh, yun. Kasi gets ko. Dapat pumaldo ka na dun, okay ka na, wag mo na siyang gawing grind. Hindi na siya grind. Hindi na siya yung bread and butter. Hindi na. Correct, Bread correct. and butter ang puto. Brother. Parang the brats. Bread and butter. Kasi pag nga naging bread and butter, parang desperado ka na. Oo. Kasi katulad ni Gary B, nung pumaldo na siya, natutuwa pa rin ako pag nag-guesting siya. Kunyari, kasayaw niya na yung mga bata. Di ba? Kasabay. Pero, matanda na siya, pero mas malupit pa rin yung galaw niya. Kahit parang bulating inaasinan, no? Ganun pa rin siya. Ang natutuwa pa rin ako, hindi siya nagiging corny. Pero siguro kung hindi pumaldo si Gary B, hanggang ngayon ginagawa niya pa rin yung parang, gets ko. Bakit nga ang pangit ng isang passion pag alam ng tao na desperado ka sumahod. Nakakamoy na sa sayaw mo. Hataw na. Tangina walang pera. Tanginan to. Gusto ko Gago, parang naawa naman ako, pre. Hindi kasi kay Gary B, sobrang yaman, di ba? John Hilario sobrang yaman. Pero pag yung dancer ka na, alam ng tao na. Ang marami ring magagalit Maraming dito, ganun. pre. Pero alam ng tao na wala kang ipon. Kaya pero pera ka. Hataw na. Tangina to, dumigay para sa 5K. Ito. The rent is due, sabi mo. Oo. Tangina, gago. Malaki bayad na sa kuryente. Kawawa eh. Pero totoo yung sinabi mo, dapat may ipon ka. Pag naabot mo yung peak mo, yun nga yung gusto ko sabihin sana. Pag naabot mo yung peak mo, kung sumayaw ka man dyan, o kung mag-rap man ako pagdating ng 40 ko, I'm making sure na ginagawa ko na lang for fun. For fun na lang siya. Actually, ngayon nga ginagawa ko na siya for fun eh. Parang pag ganun na ako, hindi naman na ako sobrang Gina G. Gaya nung 20 version ko, yung 20 ako. Gina G ako nun. So, naamoy ng tao, no? Pag desperado ka. Oo, eh. Kaya yan yung isipin mo. Isipin mo, Mayweather, Manny Pacquiao, kahit sila, hindi sila exempted sa ganun, nakakantsawan pa rin sila eh. Oo, di ba? Na ba't lumalabak? Amoy kasi. Eminem nga di ba nung nagtalo, nung nagka-argumento nga sila hindi naman argumento, nag-diss eh. Hindi naman rapper si Candice kasi. Nagkritikan sila. Beef. Nagka-beef si Candice Owens tsaka si Eminem. Binira rin siya ni Candice na ang tagal mo nang ginagawa yun, hanggang ngayon yan pa rin yung ginagawa mo. Ito naman kasi tol. Eminem na yun Di ba? Parang ang sinasabi kasi ni Candice doon, kingin mo, nakikipag-rap-rap distrakan ka pa rin. 50, 56 ka na, 55 ka na. Isipin mo yung bro, bakit? Tingin ko nga, ang passion lang na cool, napasok kahit 60 ka na, ha? Rock. Ano nyo ako dyan? Hindi, ako magkakaya ako dyan. Kasi nung, Si Pepe Smith ang angas eh. diba? Si Pepe Smith eh. Wag kasi siya kung ano kasi ginawa niya sa buhay niya. Alisin mo lang yung ganong shit ni Pepe Smith. Ano ba ginawa niya? Alam mo na yun, dami niyang nilikuan na mali. Okay. Hindi ko, sige ko. So kung ano lang, coolness lang, Mike Hanopol, di ba? Nag-wish bus pa nga yun, pre, nung ilang taon na si Mike Hanopol nung that time, di ba? Siguro okay lang din, kunyari, sasayaw ka talaga. Alright? Yan, magiging grind mo siya. Pero dapat mag-iiba talaga. May evolution
Hindi lang kung ano yung ginawa mo nung sumikat ka, ganun pa rin yung gagawin mo pagka matanda ka. Sa tingin ko may certain level eh. For sino bang magiging example Si natin? ano na lang, tol, si Vong Navarro na lang. Sobrang ang lakas ng adaptation ni Vong. Oo nga eh. Kaya nga, nung paglabas ng Showtime, 40 na siya nun eh. Yung peak ng Showtime eh, Pero tignan mo yung sinasayaw niya, talagang naiintindihan ng generation natin. Oo. Diba? Mm. Nung, Tsaka nag-convert siya sa hosting. Di ba pinagaling niya yung pag-host. So, nag-iba. Kumbaga, nandun pa rin, kumikita pa rin siya dahil sa pag-host, pero nag-iba eh. Oo, so sa tingin ko talagang dapat ma-realize yun eh. hindi mo na siya maging bread and butter. Oo eh. Dapat. Kung oo man, kung maging bread and butter mo siya, dapat medyo dun pa rin pero nasa behind the scenes ka na. Katulad ni kunyari ito lang ang una ko naisip pa, si Teacher Jercel sa GeForce. Nandun pa rin siya sa sayaw na industry, pero behind the scenes na siya. Planting seeds na lang siya. Oo, parang mentor na lang siya, ganyan. Tapos may-ari na siya ng dance studio. Pero nandun pa rin siya sa sayaw na industry. Pero yun nga, parang may mga Director siya. Oo. Ganun nangyari sa kanya. Pag may concert, yun na, dire-direct niya. Dito yan, dito ganito, gagawin niyo. Hindi na siya yung grinding para sa Meralco Bills. Hindi mo na siya makikitang gagano. Paldo na yun. And, isa pa sa napansin ko dyan, na lang kay Jong Hilario, 1 year na grind niya sa Showtime. Tuloy-tuloy yung everyday, di ba may shoot? Versus, hot take to. Gawin natin 2 years. Tingin ko nga, yung 2 years na Showtime niya, panis lahat yun sa buong 1 decade ng sayo niya nakinita. Naniniwala ako. Tingin ko kayang takpan ng 2 years ng Showtime. Yun nga. Kaya hindi na rin nila binitawan. Kaya talaga nag-stick na rin talaga sila doon. Totoo. Diba? Tsaka, in a way, napansin ko niligawan ni Jong ang Showtime na irregular siya. Hindi siya kasama doon. Di ba? Hindi siya. Tignan mo kung paano niya kinain yung opportunity. Parang ito yung opportunity. Ginanon ni Jong. Believe din ako sa ginawa niya na yun. Tangina, gusto ko maging kailangan ako dito. Yeah. Pag sinabing sample, akin to puta, tumambling dun sa... Paano mo hindi re-regular, di ba? Sino may kaya niyan dyan? Walang may kaya niyan dyan. Grabe ginawa ni Jong sa Showtime. Talagang binraso niya, akin to. Dahil nga sa kanya, parang linggo-linggo ngayon, naging trending yung Showtime that time Di ba yung pick ng Showtime? Di ba kaya nga, siya, Sample King di ba? Ayun. Sample King. Sample King. Ayun Tapos every week pa tol, every sample, hindi pa pare-pares ginagawa niya, gago pahirap ng pahirap. Meron pa yung from sa audience sa taas, tinakbo niya, tapos nagtatatumbling siya papuntang stage. Grabe naman yun. Ito, pinractice niya yun. Practice niya. Isipin mo, walang audience doon, pinapractice niya, no? Gabi. Gabi-gabi, tinitiran niya yun doon, di ba? Siya lang mag-isa, Tumbling-tumbling siya sa stage. Nakakatawa. Din. Ang gandang lesson nun na siguro dapat talaga pagka it's either kung meron ka mang choice, ay kunyari nandiyan ka sa field na yan, katulad yung ginawa nila, akuin mo na. Kumbaga do or die ka na rin talaga. No? At kung wala ka namang result doon, kailangan aware ka din na maghanap na lang ng ibang opportunity kaysa sa maging ganun ka. Gaganon ka pa rin, babayad ka pa rin ng Meralco, no? Mas ganda. Ito ba wala rin naman dapat siya doon? Bakit naman? Hindi naman siya dapat Showtime Saan siya Di dapat? ba manabutan ng story by Ganda sa Showtime? Judge lang siya. Judge lang ba siya? Hindi siya No? regular boy. Hindi siya talaga. Hindi pa siya regular. Ganito yun Naumpisahan ko yung Showtime. Ang regular talaga sila Ann Curtis, Bong. Tapos yun, Ann Curtis, Bong, tapos nakalimutan ko yung iba pa Pero hindi talaga siya regular. Si Vice, judge lang siya. Talaga pa, pre? Tapos hindi siya natatanggal every week. Hanggang siya naging parang bawal na siya iboto. Nung una, pwede siyang matanggal. Tapos yung dulo na, nung medyo ang galing niya talaga, napauso niya yung may nag-text. Yun Siya nagpauso nun yung may nag-text. Tapos, nabutan niya ba yan? Nabutan namin. Tapos, ang dami niyang punchline. Mm. Siguro kasi ang galing niya sigurong sa 48 Laws of Power. Siguro ang galing niyang pumulitika, ang galing niya makipagkaibigan. Oo. Eventually, after few months, bawal na siya iboto para tanggalin. Naging regular judge na siya. Hindi pa siya host. Hindi nyo nabutan yun? Hindi pa siya host? Hindi ko maalala. Hindi ko alam. na hindi siya host. Ako, tumatak sa akin. Nandun Wala na pa siya. siya. Bawal pa siya sa baba.
Bawal pa siya sa baba. Lando lang siya sa taas lagi. Tapos, ito yung points ko, pang. Tapos after few months, nasa dulo na siya ng pwesto. Siya na yung final, final na magboboto, pang huling-huli siya. Yun nga yung nag-away pa sila ni Tado. Hindi pa siya nun pre, host nun pre. Ay, nag-away siya ni Tado? Hindi pa siya host nun. Ano lang siya, judge lang siya. Tangina, naalala ko tuloy si Hindi, Tado. Ako inisip ko that time, kaya nga ganun kalakas ang loob, ganun na lang kagalit si Vice at ayaw niyang patagosin si Tado. Kasi para sa kanya, teritoryo niya yun eh. Regular na siya nun. Yun na yung bawal na siya iboto. Pero ever since pare, hindi talaga siya regular dun. Comment down below nga guys. Kasi ako naalala ko, naging fan ako ng Showtime nun. Lagi ako nanonood. Hindi ko bagets yung mga social issue na yan. Ano lang talaga ako, normies nanonood. Normies. Hindi talaga siya regular. Kasama niya sila Dimples Romana nun. Nakabatch niya nun. Hindi siya natatanggal kasi nakakatawa siya eh. Tapos ang nangyayari doon, yung live audience, nagboboto kung sino yung tatanggaling judge. Oo nga, no? Siya lang hindi napapalitan talaga. Naalala ko yung may tatanggaling judge nga. Meron natatanggal. But, meron ba sa inyo nakakaalam, bakit ba pinersonal ni Vice si Tado? Kasi yung t-shirt ni Tado, masama din naman talaga. Ano nga nakalagay doon? Di bali ng magnakaw Kesa sa mamakla. Sa mamakla. Kasi alam mo, after niyan, pangyayaring yan, may narinig akong interview parang sa radio station ko narinig eh. Ang sinasabi ni Tado, nagulat siya na ganun ang treatment sa kanya ni Vice. Kasi, talaga namang nakikipaglokohan siya sa mga bading doon. Tanggap niya nga rin na parang inaano siya na pangit ng sa kanya eh. Kinukutsa siya, tanggap niya kasi yun na yung biruan. So, pag nakakita siya ng mga bading, mga bading! Kumaga, ginaganon niya na. Kaya daw nung araw na yon, akala niya nakikipaglokohan lang siya kay Vice eh. Pero si Vice, pinipersonal na pala siya. Bakit kaya O kaya nga kung babalik kami video, yung sagot nga ni Tado dun, parang medyo light pa nga. Oo nga, hindi pa siya. Oo. Pero si Makikita Vice tataray na. Tataray na si Vice nun. Oo. Hindi, makikita mong personal na personal sa kanya. Siguro dahil alam mo, ewan ko sa comment section kayo na magsabi kung bakit. Baka sa sobrang liit ng tingin niya kay Tado. Sobrang baba na tingin daw. Huwag kang babanat-banat ng ganyan dito. Pwede. Ganyan. No? Pwede. No, kasi si Tado parang wala naman siyang karir na katulad nila eh. Magaling lang si Tado talaga sa comedy tapos guest. Wala siyang talagang consistent na work talaga. Poste. Oo. Wala, tama. Saka si Tado kasi pre yung humor niya, pang matalino. Yan, mismo. Hindi pang kanal yung humor niya, pang yung lait-laitan lang, nakakatawa na. Hindi ganun si Tado eh. Para siyang si mag-joke, si Ryan Rems. Parang medyo logical. Pero alam mo, si Ryan Rems, pumutok yun Pumutok siya. Pero natanggalan din agad. Kasi alam mo, nagkaroon ng issue na lumaki daw agad yung ulo niya eh. Totoo ba yan? Oo. Kasi... Si Ryan Rems yung Rock to the World? Oo. Hindi ko na balitaan yan. Paano nangyari? Ganito. Hindi naman official na statement yung ko, pero yung mga audience na hindi natutuwa sa kanya, nire-refer siya as malaki agad ang ulo. Hindi niya na pala yun, Kasi ganito. So, writer na siya dati, tapos eventually nagkaroon ng opportunity sa Showtime na may segment na nagpapatawa sila, di ba? Tapos patok na patok si Ryan Rems. Nanalo siya eh. Nanalo siya. Oo. Patok talaga. Yung niya, yung brand niya, di ba? Oo. Nagkaroon pa nga ng mga guesting. Nagkaroon din siya agad ng mga guesting noon. Tapos simula noon, ang vibe niya, rat-rat din. Mainit ako ngayon Rat-rat. So habang rumarat-rat siya, ang vibe ng mga post niya, laki ulo. Ngayon, bakit laki ulo? Kasi binabanatan niya ang Itbulaga. Na mahina na ratings nyo, ganon. Alam mo, actually, dun sa banat niyang yon, pinapaboran niya nga yung Showtime Pinapaboran niya rin yung Itbulaga. Ganun ko siya tignan. No. So, shoutout Pwede. Oo nga. May beef, may ang Pilipino gustong-gusto ng away. Oo. Ginaganon niya. Oo nga, no? Spicy both side, tol. Pero kasi dapat mag-thank you sila kay Ryan. Pero during that time, hindi pa uso kasi yung mga ganyang Hindi kasi papunta na ata sa sa softy yung nun eh. Papunta na. Panahon Tama nun. ka doon, Diyos. Papunta na. And besides, 60% nga ang tangang Pilipino. Binabanatan niya Itbulaga. Pinapalabas niya na mahinang ratings niyan. Tapos dito kayo kasi nandito ako,
Dito mataas ang ratings, dito masaya manood, ginagano niya. So, Paano kung yun lang pala talaga yung humor niya? oo nga, no? Eh, ganyan din ako mag-humor minsan eh. Paano yun? Hindi pa, that time nga, wala pa talagang ganong, hindi pa uso yung ganon eh. Yung game na ganon, hindi pa uso eh. Hindi niya kasalanan. Paano kung joke lang nga yun? Hindi naman sobrang Gary B. Yan na nga, lalo pa nga komedyante nga siya. Komedyante. Tama, no? Yun nga ang defense niya talaga. Komedyante siya. Pero hindi pa tinignan na lumaki ulo. Tapos pre, bagsak kahit sa Showtime, hindi na siya binigyan. Nawala na kagad siya ng spotlight. Siyempre, tatakot ang Showtime nun. Kasi dati, wala namang Facebook pang trend-trend, di ba? Tsaka kasi pre, naalala ko that time, sinasabi nila na tropa nila ang Itbulaga. Talagang magka-compete lang. Pero tropa rin nila yung mga stars dyan. So, tinan mo to halimbawa sila, Vice sila, kumpara kala Big Soto, sino papaboran nila? Si Ryan Rems? Hindi. Hindi, siyempre. Mas pipiliin talaga nila yung side nila Big Soto. Oo. Kagi instantly natanggalan ng si... Dahil pala doon. Ano ko lang naman to POV ko lang naman to POV lang ng nag-o-observe kasi syempre nagpa-podcast din POV sila. ng isang audience. Isang audience, so... Well, pwede yan. Agree ako dyan. Possible yan siguro. Kasi ang TV allergic sa mga talaga, yung mga pwede silang mapahamak sa mga opinion, di ba? Maingat sila sa opinion. Pero sa kabilang banda, pwede ko rin kasing tignan na nasagad na ni Ryans yung branding nung napili niyang brand na yun. Yung Tama addict, Pwede. nawala rin. Mahirap i-joke sa TV yun. Tapos, mapipiga mo na sagad-agad yung addict. Kasi, the more nagagasgasin mo yung ganong brand niya, magiging corny na yun. Totoo. Hindi na nakakatawa. Yung, di ba, ang punchline niya lagi malayo. Oo, malayo. Tapos more on pagtira ng droga. Oo. Para sa tayo tama, pare. Ganun. Mabilis ang hangganan. Oo. Alam mo, during that time, sobrang effective niya na pag kahit na pupunta na, para lahat ng tao nakaabang sabihin nito. Pag gumarito pala siya, yung mga tao agad Pero hindi mo siya pwedeng araw-arawin, di ba? Oo Alam mo na papalpak. So, okay. So, more on, ang POV mo, talagang napiga niya na, yun talaga ang nangyari doon. Buti nga nanalo siya kasi mabilis lang yung pick nung ganung punchline. Minsan pag nakikinig ako ng Cool Pals, naririnig ko siya doon. Hindi niya na ginagamit masyado lagi. Talaga? Yung minsan. Narinig ko pa rin siya one time, ginamit niya pa rin. Nagdadroga jokes pa rin siya. Pero hindi na niya masyado ginagasgas. Oo, hindi nagasgas. Nakakatawa si Ryan sa logical jokes ngayon. Ngayon ang hawak niya sa Cool Pals parang LGBT jokes and droga jokes minsan, pero nakakatawa pa rin siya bumanat, pre. Oo, Kaso hindi pang TV yung, yung joke niya. Hindi tatanggapin ng TV. Nakakatawa sa parte ng sa atin, sa Naalala ko siya, pre. Kasi yan, natin yung jokes niya na malayo. Hindi kaya, sino ba nauna? Si Ryan Rems o si Boy Pickup? Boy Pick Up. Si Boy Pickup ang nauna? Oo. High school ako Kala ko kasi nakuha ni Boy Pickup yung malalayong bars niya kay Rems, yung mga ganong klase. Bago shoutout, isang dekada na. Hanggang ngayon ba may Boy Pickup pa rin? Hindi. Yung kay Ryan Rems, hindi nyo ba namalayan? Isang dekada na. Hindi na. Isang dekada na. Na nakalipas na. Oo. Kasi 2016 banda yun 16 or 17 Kasi ako, yun nga impression ko sa kanya, di ba? After nun, hype siya nun, nawala. Tapos Cool Pals nang sumunod. Cool Pals. Siya, comedy bar siya ngayon, mainit. Tignan mo kung gaano kabilis ang opportunity na hindi mo malalaman at ang bilis lang din lumipas. Ang bilis na din kunin sa'yo, no? Pero ang bilis lang din maabot kung magla-lock-in ka. Totoo. Doon ko nga na-realize na basta rumatrat ka lang, What makukuha mo talaga, no? rumatrat ka lang, justified yung ginagawa mo, at kaya mong i-justify yan, hindi ka magkakamali, hindi maliligaw. Kaya nga na-cancel natin yung cancel culture Make sense ngayon ulit yung pinag-uusapan natin na execute lang. Saka ka na mag-isip, execute ka lang. Oo. Basta, tingin ko ang bumabagsak na mga influencer, artista, hindi na justifiable yung galaw. Marami kayong may example dyan ngayon na uminit na itong taon na to. Sobrang booming talaga. But,
lumalagapak sila to the point na hindi mo na ma-flip yung paglalagapak nila. Alam mo, napansin ko yung mga lumagapak, especially mga child actor, ganun. Ano pwede natin matutunan na para hindi gawin natin o ibang Hindi, tingin ko lalo ata sila. Ako, hindi. Lalo ata sila madadown nito. Sige, Hindi, ikaw na muna. ako napansin ko lang, kasi na pag ito, nakukonekta na naman natin, consistent talaga tong ASP. Sabi natin kanina, last time, pag meron kang naisip, execute. Pagka-execute mo, innovate. Oh. Pagka-innovate mo, expand. Totoo. Tingnan mo yung mga lumagapak na yun. Hindi nag-expand yun. Wala, yun na nga. Hindi Wala rin na silang ibang nag-innovate ginawa. Nakuha man nila dahil nga execute sila ng execute. Pero pagdating dun sa Rurok, hindi naman na silang tangin na, mababash tayo na ito. Kailan pa tayong hindi na bash, tol? Taong na. Ito na lang. Meron sikat na babae pa rin ngayon. No, crush ko to eh. Di-disappoint nga ako eh. Pero pagka napapanood ko siya mag-acting, same. Kung ano yung acting niya sa ibang movie, ganun lagi, consistent, ganun lagi. Yung crush ko ganun din eh. Naiinis nga ako pa nag-acting Si yun. Marian. Ang taas talaga. Gago, alam naman ng ASP yung boy, kahit di ko sabihin. Ilang episode na yan. Pero ganun nga pre. Kaya lumalagapak talaga. Hindi sila nag-i-expand, hindi sila nag-i-innovate ng talent nila. Sikat lang sila. Ganun. So, ibig sabihin, tangina, nag-i-innovate pala tayo. No? Kasi, make sense to. Kasi, hindi naman ako nag-stick eh. Hindi ako pre, ang sasabihin ko, ganun tayo katiwala sa pagkatao natin na itong ibang aspeto na to, ibibitaw pa rin namin, ipapakita pa rin namin. So, kasi alam namin na wala kaming tinatapakan dito sa part na to. Yun, kaya ibibitaw ko pa rin to. Kasi, halimbawa sa mga artista, yung artistang side nila, ang alam nilang maganda, alam nilang kinakain ng tao. So, yun ang infinifeed nila. Yung ganda lang nila. Oo, yung ganda at yung acting nila, ganun. Pero ang totoong buhay, hindi naman sila mag-survive na puro artista lang talaga eh. Ang cycle ng buhay nila is not about being an actor or actress lang naman talaga. So, meron pang ibang aspect yung buhay nila, behind the cam. Meron pang ibang aspect, hindi nila pinapakita yung. Kasi ako masasabi ko, wala silang tiwala. Wala silang tiwala. Parang feeling nila, masisira ako pag nakita tong ibang side kong ganito. Hindi to pang bentahan, kumbaga. 'Di ba? Pero tayo, tinan mo, nagpapakita tayo ng falls, ikaw nag-rap ka, commentary, iba-iba eh. Still, nandun pa rin. Nandun pa rin. Oo. Hindi nila Eto tol, may singit ko. May ilang influencer, content creator, lalaki. Daming sumikat ngayon, di ba, taon? Lumagapak ng sagad. Hindi na nila nabawi. Pero, kung titignan mabuti, yung amount of hate, halos same lang din sa natanggap mo, same sa natanggap ko. But still, yung kanila talagang... Talaga ba? Hindi ko kayo... Meron kasing iba, di ba? Nagigits ko na... Topic kasi sila ng topic ng mga community, wala silang justification. Di ba yung iba, inaaway yung Muslim, di ba, nangyari, hindi na sila nakabangon. Kasi kung titignan mo rin, yan nga, sabi mo, tapik ng kung ano-ano. Napakababaw mo bilang tao. Napakababaw mo bilang tao. Kasi nga, kung tutusin kung ikaw yung taong nag-i-immerse ka, deep ka dun sa isang subject, ang daming pag-uusapan sa pagdating sa isang subject lang eh. Tapos doon ka makikilala ng tao na, uy, ganun pala kalalim yung pagkakalim niya dito sa ganitong bagay. Nagkakaroon ka ngayon ng integrity. Tapos pag halimbawa magpakababaw ka lang, madali talagang pumuna ng mga issue. Madali talagang gumawa ng mga controversy. But at the same time, yun nga magiging question ng maraming tao sa'yo. Ano ba klase pagkatao mo? Bakit ganyan? Ba't pakalat-kalat ka? So, Diba? tulong din ng ASP talaga, tingin ko. Kasi nga, kahit sabihin nila makitaan nila ako ng ganitong ganyan na music, ito ganyan na. Hindi, tangina niya nilalaro kayo ni sa daw. Lagi may ganong comment. Yun. Yung mga justification pa rin. Hindi nyo abot yung utak niya, tangina nyo kayo nilalaro niya. Kasi ganito yan eh. Lumalabas, the more na tumapik ka ng kung ano-anong subject, gagawin mo pang controversial, the more na ang dami mong justification. Halimbawa tayo, ikaw, multiple din naman yung tinatapik mo, pero may justification naman kasi. 'Di ba? Yun ang nagbibigay ng reliability, credibility, kung bakit
safe ang taong manood, makinig sa sasabihin mo. Ganyan ba? Kasi nga, okay sinasabi nito. Okay yan, ganun. Pero pag napansin na tao na dahil sa dami na ng tinapik mo, dahil ang dami na, ang tingin na sinungaling ka. Tsaka baliw ka na. Baliw, oo, di ba? wala Ang ka na- dami nun! Ang dami. Wala ka na sa lugar. Wala ka na sa lugar. Kaya parang ayaw na rin nila makinig, no? Totoo yan. Parang ano ka na eh. Nangungulit ka na eh. Totoo yan. Mm. Ay, singit ko lang yung ano, di ba kay Vice, issue ngayon yung binugaan niya yung isang dancer sa mukha. Oo. Total, nandiyan na tayo sa Showtime topic. Ano masasabi niyo doon? Hindi, sabi niya joke, ano lang daw yun daw talaga yung segment, nagbibiruan daw sila. Ito kasi ang problema dyan. Kaya tuloy sinisilip siya sa ganyang paraan. Kasi komedyante naman siya. Di ba dapat siya dyan, exempted? Pero ang problema kasi sa kanya, inaalis niya yung pagiging komedyante. Siya nagiging virtue signaler na siya eh. Di ba? Hindi na nga siya nakakatawa lately eh. Dahil namumulis na rin siya ng pagiging moral eh. Kung paano yung moral, may namumulis na rin siya. Kung ever since hindi niya tinanggal yung pagiging komedyante niya, itong move na to, hindi lalaki to. Kaso, bumoboses pa siya pagdating sa politika, bumoboses pa siya pagdating sa morality. Ayan, nasilip ka tuloy pagdating sa morality. Iba back to you ka. Mababack to you siya. Kasi kung sabihin natin sino bang solid na komedyante pa ngayon, kunyari si Long Mejia, kunyari, gumanon, magdagdura. Hindi magti-trending yun. Kasi loko-loko naman si Long Mejia. Wala naman siya sinasabi about sa dapat ganito, ganyan gawin ninyo, dapat ganito. Hindi naman siya gumanon. Yun ang problema kay Vice. Lumilihis ka na dun sa kung ano yung nakilala ka, kung saan ka magaling. Ngayon, nasilip ka tuloy dyan. Pero nakakabilib at the same time, uncancelable yun. Hindi siya nakaka-cancel, boy. May power naman na kasi siya talaga. Totoo. Tapos kahit anong klaseng issue pa dumaan, di ba? Taon-taon siya may issue. Parang sa isang buong dekada, sandamakmak na issue yung ka-cancel. Na kung normal na artista yun, warak na yun, lubog na yun. Si Vice na nanatili nakatayo, nakakabilib din. Kasi, Bigyan ko siya ng props dun sa bagay na yun. alam mo ba ang tibay niya? Pinanganak pa rin ng mga lalaki naman kasi siya. Kaya matibay talaga siya. Lalaki siya eh. Hindi naman siya babae. Gagi ka. Bakit hindi ba siya babae? Hindi ba siya lalaki? Hindi, gigits ko kung saan ka papunta. Kailangan Oo. na siya Sensitive lalaki. siya dyan eh. Hindi ba siya lalaki? Lalaki yun. Gagi, akala ko babae siya. Gagi ka. Gagawin nakita niyo yung ano? Ang inang yan. Nakita niyo yung pinacial siya? Pinacial siya, pare. Ha? Na MTR. Ang ina mo. Ano yan? Di ko alam yun ah. Gago, pinacial siya. Na MTRCB nga yun eh. Ano yun? Pinacial siya ni Ganun sila magjowa. Si Ayon. Pinacial siya ni Anong Ayon. ginawa niya? Cake? Cake ba? Hindi, lugaw. Ginanon siya. Sa, nakagayga siya. Tapos, talagang siniritan siya ng lugaw sa mukha. Ang dulo naman. Oo, na MTR. Ina mo. Ang dulo naman kasi para sa TV nung pre. Oo. Ang sabi nga, basta nakalimutan ko na kung sino nakita ko nag-comment. Tarantado rin ako pero hindi ko gagawin yun. Kahit sa internet nga, hindi ko gagawin yun. Bastos lang ako mag-joke pero sisiritan mo ng bagay. Kahit lotion lang, gaganon. Parang iba pa rin talaga yun. No. Para naman yun. Na MTRCB sila dun sa part na yun. Patong-patong na rin kasi. Ang dami na nilang ginagawang kalokohan doon. Pero magiging fair naman ako kay Vice dito sa part na nagbuga. Kakampi naman ako sa kanya dito sa part na to. Kung hindi naman na-offend yung tao, kung yung tao mismo nabugaan, wala namang problema, pinag-usapan nila to, part ng skit nila to, kinginan nyo, wala kayong karapatan. May mga ibang Pilipino, di ba? Actually, hindi ko siya pinanood, hindi na kasi ako nanonood. Pero may nakita akong picture na yung binugahan, nakangiti pa eh. Mali nyo nga pinag-usapan eh. Pinag-usapan nga, pinag-usapan. Nung 90s, 80s Oo. movie, Oo. pag si Dolphy bumuga sa'yo, parang ang dating pa nun sa comedian, Ang swerte mo. no, kasi pwede nyo habang buhay, tangina nabugahan ako ni Dolphy. Oo, kasi Dolphy is king of comedy, di ba? King of comedy. So, minsan lang darating sa isang buhay ng tao yan. Pag ikaw nabugaan ka, na-punchline ka ni Dolphy, habang buhay mo natitingalain yun. Pwedeng yung movie na yun, ano mo sa bahay, yung kapu-apuhan nyo. Kasama ko ang king of comedy. Tangina, nandyan ako sa Home Alone. Ayun o, sala ko mo. Pero ang problema rin kasi pre, yung nagbaba sa kanya dyan, audience niya yun eh. Mga woke yun eh. Kasi bakit? Paano ko nasabing woke?
ininterpret nga nila yon as gano'n. Tayo ininterpret natin as nakakatawa. Pero kasi yung audience niya, dahil woke, inano nila na dahil black nga si girl, Hello! parang may kasamang slavery nga. Sabi nga nila doon, Sobra naman. parang, kasi ano yun, may lahi yun, di ba? Parang black, African, black American. Obvious naman. No? So, parang connect nila na ito nga, yung lahi nga nila na ano na sa slavery, tas duduraan mo pa ng ganyan. Para kang nagsisimbolize ng something. Eh, wala naman tayo pakailam dun eh. Eh, audience niya yung mga yun eh. Totoo. So, nagkakainan sila ngayon. So, they're eating each other. So, baala kayo. Kasi inalagaan nyo yung woke, pinalakas nyo yung loob niyan, sila maglalakas loob din talaga na mag-point out ng mga ganyang shit yan. So sila din pala yun. Sila yan, pre. Kaya nga, nung napanood ko nga parang ano naman ang big deal dito? Nagjo-joke-jokean niya yun sila dyan. Nung 80s pa lang, hindi naman kasi sensitive yung tao nung 80s. Oo, 90s. di ba? Talagang kasama nga yun sa Sila Classic. Dolphy, ginagawa nila Dolphy yan. Yung classic yun, magkakapi sa umaga, tapos joke dito. Di ba? Ganun. Si Babalo, ilang beses na dura ni Dolphy yun eh. Talagang Ganun. siya Ewan ko pero Comedy. classic kasi siyang comedy dati, no? Na ngayon, pag pinanood mo, Wala sa atin, sa mga nag-iisip, hindi naman talaga. Kaya ako, nakita ko yun eh. Yan din naman ang ano ko mukhang scripted naman eh. Ginusto naman nila yun eh. Kung yung tao nagreklamo, Oo, di ba? pwede, na-offend ako, di ko gusto yung dinuraan ako sa mukha, binugano. Pwede yun. So, baliktad ngayon, ang nagre-reklamo ng taong bayan eh. Wala eh. Kasi Oo. nasilip na siya dun, nabutasan na rin kasi siya. Kaya ganyan. Pero wala naman, mukhang effective naman. Nag-public apology siya eh. Isipin mo, nakailang public apology niya. Di ba? Lagi may taon-taon na ito may public apology. Tingin ko din pero di siya nakakancel. Kaya nabibilib ako sa kanya. Yun doon ko binibigyan ng props si Vice Ganda sa part na, tangina, hindi siya makancel talaga. Kahit Iba talagang kakayanan ng lalaki, no? Pero ang ganda nga, ito nga lalo tuloy, totoo yung sinasabi na mas maganda pa yung kilala ka nilang ganito kaysa yung mabait ka. Tapos nangyari sa'yo yun, wasak ang karir mo. Wasak ang karir mo. Isang pangit lang na nangyari dyan sa karir mong mabuti ka, good ka, tapos ang karir mo. Yan yung point ko kanina. Kasi nga, nag-shift siya, pre. Kaya tuloy ngayon, unting kagagawa niya, nasisilip ngayon siya. Kasi nag-shift siya eh. Hindi siya, inalis niya yung image niya na maging kolokoy lang siya eh. Doon naman siya nakilala, pre. Sa magiging kolokoy niya. Kaso nga lang, ito, nag-virtue signal siya. Ayan, tuloy, nasilip. Pero realistically speaking, makakancel ba si Vice? Hindi na yan. Hindi Sa na makacancel generation yan. ngayon, hindi. Kilala na kasi siyang ganyan siya mag-hard siya mag-joke. Part lang ng punchline yon. Hindi na yan makakancel kahit anong iyak nila dyan. Tsaka, tangin na nyo kung cancelin nyo yan, di na lumabas sa Showtime yan. Tingin mo ba maghihirap pa yan? Oo, no? Sa tingin ko, makakancel lang ang isang tao pag hindi niya na nabibring yung pera sa kanila. Pag merong isang komedyante na Hindi na nagpapasok ng pera. hindi. In general, kahit ano ka pa, kaya ka na, sila mismo ka-cancel sa'yo, yung management mo. Hindi ka na papalabasin, no? Pero, sa dami ng pera niya ni Vice, sabi niya nga doon sa interview sabi ni Karen Davila ba yun? Pag bibigyan ka 500 million, papayag ka ba tumakbo? Sabi ni Vice, I have 500 million. Ay, naniniwala nga ako na hindi lang yun ang pera niya. Oo, hindi. pre, madami Gusto ko pera. question. Billion ang pera ni Yan. Vice. Naniniwala ko billion peso. Question. Sino mas mayaman? Si Coco Martin o si Vice Ganda? Boys, ganda, pre. Tingin Ang ko. bilis sagot mo ah. Boys, ganda, pre. Ako face value mukhang si Coco ang mas maraming pera. Sa ngayon, tingin ko si Coco na. Talaga. Tingin ko. Kasi bakit ko nasabi na bakit ang bilis ko si Vice? Ang dami niyang product endorsement. Puro mga major. Pero major brand pa. Pero kasi boy, yung ikaw may-ari ng isang Ah. show, tas nasa prime time yung hour mo, imagine mo gano'ng karaming brands yun. Dami ding brands yun. Oo. Sa bagay. Bukod yung brands ni Coco na solo shit, yung brands nung palabas, kanya pasok nun. Kanya pa. Kain niya lahat yung boy. And, nagigets kita. Pero, tingin ko hindi nakakalayo. Hindi. Tingin ko parang, baka nga, pwede nga si Vice pa din na mas marami. Pero Parang top 1, top 2 silang dalawa. Yun na Parang yun. ganun. Oo. Yun na yun. Top 1 and top 2. Oo. Pero to question, isa rin nakita ko, di ko alam kung totoo ah.
Pati daw si Alden Richards, bilyonaryo na rin daw yun eh. Oo naman. Ano isa pa yun? Saan ba puro movies? Movies, pre. Na-monopolize niya siya. Lagi leading man, pre. Boy, kasi yung liit naman ng peso kasi, boy eh. Billion peso kasi. Oo, maliit naman kasi ang peso eh. Tingin lang natin, ang dami ng peso, di ba? Pero pagka nilabas mo ng ibang bansa, wala naman, maliit naman. 1 million nga, $20,000 lang. Oh. Eh, pag may $20K ka sa US, pinagtatawanan ng ulo. Puta, nawala tuloy appreciation eh. Peso. Pero, oo, billion. Si Doggy nga, tingin ko, nagpas na 1 billion eh. Talaga? Boss Doggy ah. Oo, boy. Pero mas mayaman pa rin si Alden sa kanya. Oo, di hamak naman. Times 50. Tinawa, makulit to. Ito, mabilis lang. Alam mo Sige. ba, yung isang brand lang, pag nagpa-promote sa artista, level nila Alden at Daniel Padilla, siguro mga 30 to 50 million peso eh. Oo. Expiration pa yan. Uy, nagsabi na nga, pre. Nagsabi na. Ganyan, 30 million. I don't, parang babae ata. Catherine and Daniel, tingin ko nasa 30 to 50 million peso endorsement yun. Jollibee, yan ang mga malalaki magbigay. Ganyan malalaki. Tinan mo, ito, wala na itong pangalan ah. Dahil itong isang lalaki na to ay bumibilyon na. Yung babaeng yun na pinapartner sa kanya dati, okay din naman. Pero dahil high value rin talaga siya, hindi niya pinatos. Tapos, ibang lalaki na prominente din ah. Siya ang pumatol dun sa babae. Tapos yung lalaki, nadawit sa issue ng blood control. Hindi ko alam yun. Hindi ko alam yung sinasabi mo. Love like May Mendoza. Gago, dinig ka pa rin yan sa mic, tanga. Hindi dinig yun. Okay. Di ba? Hindi siya kinagat ng lalaki. Kasi ako dati, yun ang naging question ko eh. Nung lumipas yung panahon na, pa rin siya oh. Wala pa. Lalaki ba talaga yun? Ay po! Usapan natin sa susunod na Sabi natin. So maraming salamat mga pare. Lima ko Domino. Ano masasabi ninyo? Don't forget to subscribe dito para notification sa bago natin videos. Ano sa podcast. Babalik kami bago ang kasuhan dito. Yeah, we pop out in your hood, walang pake, payat ako, ngunit yung pulsa malaki, shout out to my boy J.O.P. Et Aset at si Eko, parang sumakay ng Lambo, walang preno.